pagdating sa commander, dinisapprove. And that is the commander. Di ba? Ganun ang commander natin. You can decide with your own. Being a commander. Ngayon kung wala kang bayan, ay huwag ka na mag-commander. Ganun lang kasimple yan. Mga official tulad ko ng general commander niya. Meron ka. Okay. Pagka ikaw ay retired, ang pwedeng gawin sa'yo is you can be called back to active duty. You can be called back to active duty and then mag-undergo ka ng court martial proceedings. Meron ba? Dagdag ko yung patungkol yung sinasabi ni General Kita and another one yung case ni Kenan Munggaw, even though hindi ako abogado, no? Pero 40 years ako sa armed forces. So experience-wise, may mga isa-cite akong example. Yung point ni General Kita, as a commander, supportahan mo yung tao mo. Supportahan mo yung tao mo. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi nilagay mo siya dyan, dapat yung anong action ng iyong tao, that is your responsibility, tama man o mali, di ba? O, papunta tayo kay Kenan Munggaw. Si Kenan Munggaw na imbestigahan sa Army Training Command. Na-imbestigahan siya doon. Now, yung investigation niya doon, dapat ma-cite talaga doon, ano ba talaga kasalanan? He is guilty or not guilty. Doon pa lang sa investigation, doon sa recommendation ng investigating officer and the commander alone. May mga isang case, hindi ko lang sasabihin yung isang case na proceeding to court martial. Ito court martial ang pinag-usapan natin dito ng mga kasama, babayan ko Pilipino. Hindi ko lang isa-cite kung sino yun, pero kung kailangan ko, isa-cite ko. Under investigation, ang nag-imbestiga rin ay Inspector General. Ang nag-imbestiga kay General Kenan Munggaw is the Inspector General Colonel Obligado. Si Colonel Obligado, ang investigating officer ng Training Command, inimbestigahan as investigating officer. Pinunward niya kay Colonel Luhico. Pinunward niya doon. Then the commander of the Training Command, hindi namin nakita yung hinahanap ni attorney. Hinahanap niya yung result of investigation. Ano ba ang naging usapan doon sa mga witnesses? So blind. So di ba na blind? So doon pa lang, doon sa investigation na yon, the commander will decide guilty or not guilty. Ngayon, hindi makapag-decide ang commander. And that is the commander na medyo mahina ang kanyang decision making. And because of the politics sa likod niya. And that the real. Actually, yung ginabanggit ni Colonel Mitra, yun yung nagpo-fall under Article of War 105. The decision of the commander, yung pagdisiplina niya. So pag sa paningin ng commander on the ground, na yung offense mo ay nag-fall doon sa under Article 105, decision yun ng commander. But the commander can now reprimand or whatever, yung punishment, i-issuehan niya ng may reklamo ka. Kung meron, we will elevate this to the General Court Martial. Ganon ang procedure dapat. Article 105 muna, pagka inisyo, reprimand, halimbawa, ito simple reprimand. Ako, may experience po ako niya, no? Maraming May mga display ako sa kinasuhan. sa yung plaque, o yung sa kwadro. Sabi ko, di-display ko itong 2-star general yung nag-reprimand sa akin. Dahil may admonition na nangyari, dahil may violation ako sa ground. Nagkaroon ako ng muntik na mutiny sa commander. May example ako noon. Pero reprimand lang. So, masalamat ako, hindi sa General Court Martial. Ganon dapat. Bago i-elevate sa General Court Martial, exercise muna ng kanyang direct commander to discipline, whether in the form of admonition or reprimand, yung kanya subordinate. Ganun lang dapat yun, kasimple. Which is yun sa kanya, kung ako yung commander nun, reprimand lang yan. Tama. Tingin natin yung paliwanag ng ating lawyer. Hindi ako lawyer, no? Pero alam ko yung
Dagdagan Alam ko yung article na yan. Dagdag ko yung sinasabi ni Sen na yung sinasabi yung court martial, recommended siya for general court martial, yung investigation. Yung general court martial na decision ng investigating officer ni Colonel Obligado for general court martial, yung sinasabi mong case na yan, pagdating sa commander, bilis approve. And that is the commander. Di ba? Ganun ang commander natin. You can decide with your own. Being a commander. Ngayon kung wala kang bayan, ay huwag ka na mag-commander. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Tama hindi. Ay, narinig kasi si attorney ko Respecio nagaya ko ito attorney Respecio, okay. Maidagdag ko lang. Maidagdag ko lang, sir, isa-isayin po natin, simulan po natin doon kay Police Colonel Grijaldo. Ano pong nangyari? Nirelate lang niya yung nakita niya at na-experience niya nung nandun po siya sa Kongreso. Punta po tayo kay Sergeant Gutesa. Ganun din po, kinwento lang din niya yung mga nakita niya, narinig niya, na-experience niya. Punta po tayo ngayon doon sa 18 o 19 kasama si Sergeant Gutesa na mga Marines at Army. Ganun din po, kinwento lang nila, pinatotohanan lang nila yung mga nakita nila, narinig nila, at na-experience nila. Si Colonel Mongaw, nagsalita lang po ng kanyang personal na saloobin. Ang tanong ko lang po, bakit yung pong mga nagsasalita nung mga katotohanan, sila po yung pine-persecute? Kung maalala niyo po, si Colonel Grijaldo kinulong sa Kongreso. Kinontempt siya hanggang natapos yung 19 Congress, nakakulong yung mama. Winidhold ang sahod. Si Colonel Mongaw nakakulong ngayon just because of his personal conviction. Ito pong 18 Marines natin ngayon, tingnan niyo po yung inyong mga social media pages, binabanatan ng personal. Bakit po ang tinitignan ay yung personal circumstances nitong ating mga kasamahan na nagsalita? Itong kababayan natin na nagsalita ng katotohanan. Bakit hindi yung issue ang sagutin? Bakit hindi sagutin yung mga mali-maleta na sinasabi nila nitong mga sundalo na, mga dating sundalo natin ito, na nakita nila isinisilid sa maleta yung pera, ibinibigay sa kung kani-kaninong politiko. Sila mismo pinanumpaan nila. Sabi nga po ng isang hindi raw yun under oath. Pero yun po nakita natin sinabit sa ombudsman. Pinanumpaan po nila. Ibig sabihin, pinaninindigan po nila yung kanilang sinasabi. Bakit po tinitignan natin yung personal circumstances nila? Ang tignan po natin at ang dapat pong sagutin at ang dapat pong harapin yung issue, yung pong sinasabi nila na pandarambong na nangyayari. Yung po sana ang sagutin ng ating gobyerno. Wag po yung personal circumstances ng mga taong ito na isinasakripisyo po hindi lamang yung kanilang sarili, kundi pati yung kanilang mga pamilya. Napakalaki po ng risk ng tinik ng mga taong ito. Kaya dapat po sana, suportahan po natin sila, pakita po natin yung ating pakikisa. Dahil kung gusto po natin ng pagbabago,